Binabati natin lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Welcome po dito sa ating programang by Biblical Interpretation, Episode 3. At sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Brother Johnson Amican. Ito po ang ating pangatlong serye dito sa ating pag-aaral paano uunawain ang Biblia ng tama. At ang atin pong paksa ay paano inuunawa ang Biblia noon. Ayan. So, sa mga hindi pa nakakapanood po ng ating episode 1 at episode 2, ay suggestion ko po na sana inyo pong puntahan ang episode 1 at episode 2 para mas kung nga ay makumpleto yung inyo pong matanggap na impormasyon mula po dito sa ating pag-aaral na ito. At ngayon po ay gusto ko pong nang batiin yung ating ilan sa mga taga-subaybay ngayon. Binabati ko si Brother Bong Ikban na nanonood mula sa US. Salamat bro. Ayan. At si Sister Susan Mayusumi, Brother Matt Moro, ganoon din Miriam Espinasonet, at isang taga-subaybay mula sa Negros is D Church, si si Yugin Baldado, matindi pangalan nito. Okay, si Amelia Hordas Cal, Luisa Quirobin, at si King John Usa. James Jatico Dinoyo Olmilla, Salvi Alit, Sim Ivora from St. Croix, Virgin Islands. Saan ba to? Ay, talaga. Layo, no? Prisca Movida Cross, Happy Midweek din. Ayan, Brother Jason Galbo Quinito. Ayan, mamaya-maya, stars na yan masakita. Pag nababasa ko pangalan niya, stars yung naaalala ko eh. Thank you, inaanak. Brother Jot Ablada, from Bicol. Oh, Diyos maray na banggi sa Indong Gabos, mga Bicolanos. So, si John Rabaca, magandang gabi din sa kapatid, Epa Cochico, at si Brother Manding Lopez. So, patulong po mag-share, mga kapatid. Ito po ating serye ng Bible Interpretation ay marami po ang maboboring dito. Marami po talagang siguro hindi magkaka-interest. Pero pag mayroong nagka-interest, talagang interesado. Dahil nga sa itong ating pong pag-aaral ay kung paano makakatulong at magagawa din po natin ma-share ito sa iba kung paano natin uunawain ng tama ang banal na kasulatan. Sa episode na ito, mga kapatid, ay aalamin natin paano ba inuunawa ang Biblia ng mga tao noon. Ayan. So, bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito, Panginoon, ang aming hiling ay gabayan po kami. Sana po ay matapos namin itong mapayapa sa po ng aking mga kasamahan sa technical team at ganoon din po inyong lingkod, lalo na kayo po ang manguna at magsalita upang maging pakinabang at maging pagpapala po ito sa aming mga taga-subaybay. At aming pong pinasalamatan ang muling pagkakataon na makapagbahagi kami ng makaalaman ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan, so mga kapatid, mga kaibigan, ito katulad ng aking nababanggit, kung magpaparami lang ako ng views, hindi ko tatalakayin ito kasi alam ko namang hindi ito interesting. Pero, sabi ko sa inyo, mas kapakipakinabang ito kaysa doon sa mga tanong na nangungulit lang. Mga kapatid, mga kaibigan, kung ikaw ay hindi pa nakakasunod, standby ka lang. Tingnan mo kung mali ba yung sinasabi ko. Kung paano tayo makikinabang nito, simulan po natin, mga kapatid at mga kaibigan. So, katulad ng aking nai-announce, Bible Interpretation Then and Now. Ang pag-uunawa ng Biblia noon at ngayon. Sabi po dito,
In a similar way, understanding how individuals and groups have interpreted the Bible in the past can serve as signs to us, giving us warning, direction, and information. Like a warning signal, studying the story of the Bible interpretation can help us see the errors of others in the past and the consequences of those errors, thus alerting us to guard against repeating them. Ano na pang ibig sabihin? Bakit pa? Tingnan po nyo mga kapatid, mga kaibigan, kung pag tayo nagdadrive, kung tayo ay nagbabiyahe at nagdadrive tayo ng sasakyan, maraming mga signals po dyan. May mga signs sa tabi ng daan para alam natin na may danger sa bandang unahan. Kaya nga mahalaga po doon sa talagang mga driver na alam natin basahin yung mga signal kung bakit mayroong mga ganyan, mayroong curve, at ano po yung mga ikis na yan, yung guhit sa gitna ng kalsada, pagka dire-diretso yung yellow, no overtaking, pagka putol-putol, ibig sabihin pwede mag-overtake doon. May mga driver na hindi alam yan, kaya may mga aksidente. Yung mga kapatid, mga kaibigan. Pagka hindi natin alam yung traffic rules, ay mas malimit yung danger, accident. So, ganun inihahalin tulad nitong ating author ng libro na ating pinagbabasehan sa ating lecture ngayon, ang pag-unawa ng salita ng Diyos. Yung mga warning signs na ito ay maiiwasan natin kapag sinundan natin. At ganun din mga kapatid, na experience ko po sa Palawan, ng isahan pa lang ang biyahe mula sa Calawag papunta doon sa kabilang dagat. Pagka Amihan, naroon kami doon sa San Vicente. Kalmada doon dahil nangingisda kami. Paghabagat naman, maalo naman doon sa San Vicente, tawid naman kami ng Calawag, sa Taytay, Panawan. Doon naman kami. Pag naiwanan kami o kaya hindi nagkasya ang mga tao sa isang jeep, ay maglalakad na lang kami. Babagtasin namin yung napakakapal na gubat sa bukid. At wala pong daan dahil bihirang-bihira yung dumadaan doon, ay nakikita lang po namin mga signs, may mga araw, tinataga yung puno ng kahoy, naka-araw ng ganon. May mga nakatali minsan, nakaturo kung saan. Kailangan ay maingat na sundan para hindi maligaw. At the same time, may mga signs din kung ang dadaanan ay hindi kayang daanan, kung ang susunod ay hindi pwedeng daanan ng tao, baka ikaw gumulong sa sobrang tarik at mahulog ka roon sa bangin. So yan po yung mga signal. Ang naglagay ng signal doon mga kapatid, mga kaibigan, ay siyempre, kabisado nila, alam nila yon. So sa pag-aaral ika ng salita ng Diyos ay ganun din po. Itong mga informative books na ito ang nagsasabi kung paano nagkamali ang interpretation ng mga tao noon at ano ang tamang interpretation. So magsisilbing warning signs ang mga iyon para hindi na tayo pumasok doon sa pagkakamali, hindi na maulit sa atin, kumbaga. Hindi na maulit natin o magawa natin ang pagkakamaling ginawa nila. Kasi po, pag wala tayong alam sa ganon, ay baka wala tayong kamaling-malay, yung ginagawang paraan ng interpretation ng ating pinaniniwalaan, kinaaniban, baka ito yung mga itinapo ng interpretation noon. Kasi nga, nasumpungang mali. So, mahalaga ito. Tabi-tabi ulit dun sa mga hindi naniniwala na kailangan ng mga tools, yung mga aklat na nagbibigay sa atin ng impormasyon. Meron kasi mga ganyang paniniwala para mamanipulan nila yung kanilang mga kaanib. So, nagsisilbi itong alarm sa atin upang malayo tayo sa danger. At ang sabi pa po dito,
as a directional signal, knowing something of the development of Bible interpretation over the centuries can help us see the importance of correct Bible interpretations and what they involve. As an informational signal, the history of hermeneutics helps us see how certain interpretive issues have arisen and how others in the past have dealt with them. It gives information on how we have arrived at where we are today in understanding the Bible. Ang ganda, no, mga kapatid? Yung mga directional signal na ito, ay dapat nating malaman at kung paano ito pinag-usapan nila, pinagtinilakay ito noon ng mga taong nabubuhay sa panahong iyon. Nakakatulong po ito sa atin upang malaman natin kung kaninong interpretasyon ang maituturing nating tama dahil sa mga iba't ibang naglitawang paraan ng pag-unawa ng Biblia. Ang iba't ibang interpretation nila ay nakakatulong upang masuri din natin at alin ang mas tama. So itong biblical hermeneutics, mga kapatid, mga kaibigan, ang nagbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa bagay ni ito. Malalaman natin kung paano paano ang paraan ng kanilang pag-unawa noon kumpara sa paraan ng pag-unawa natin ngayon. Kasi ito, mga kapatid, ganito. Kung ang mga tao noon ay minsan may mga nagkakamali ng interpretation, how much more sa ating panahon, napakalayo na ng ating time sa kanila. Na kung tutusin, kung may magkamali man sa kanila, dapat minimal, hindi marami. So, kailangan natin ay yung pong tinatawag pong maingat na bago natin ilagay sa core doctrine natin, cardinal doctrine po natin, isang bagay, kailangan ay binusisi at pinag-aralan mabuti. So, sa chapter na ito ng basic Bible interpretation na sinulat ni Roy Zock ay dito natin hahanguin nga ito at dito nga natin ito hinahango. Meron pong sinasabi dito, Bible students over the centuries have taken various approaches to the scriptures. Ito po, mayroon pong pangunahin ditong 5, pero marami ito sa mga susunod nating episode. Number 1, literal. Pangalawa, allegorical. Number 3, traditional. At saka yung number 4, rationalistic and subjective. Ayan. So sa kasaysayan ng Bible, ito ang naitala na mga unang paraan ng interpretasyon ng mga tao. Ito muna unahin natin. Dadaanin natin kung paano at bakit tinawag nila yung ginamitan ito ng mga ganoong termo. No? At alam niyo po kasi na kung hindi natin pag-aralan kung paano ang mga interpretasyon na ito, baka isa dyan. At kung alin pa yan dyan yung mali, baka yun pa yung ating pinanghahawakang interpretation. Kaya, kailangan ay alamin po natin ito, mga kapatid at mga kaibigan. Punta ho tayo doon sa paano inuunawa ng mga Hudyo ang Bible noon. Jewish interpretation. Meron pong mga propeta at saserdote after ng Babylonian exile, na pagkatapos na palayain sila sa pagkabiyag sa Babylonia, ay naging kilala noon na si Nehemias at si Ezra. Magka-partner po sila para muling ipaliwanag ang Torah or yung tinatawag po nating mga aklat ng kautusan. At ito po yung tala sa aklat ng Nehemias kung paano po nila binabasa sa mga tao. Pagkatapos na mabihag sila sa Babylonia, sabik yung mga tao, paano po nila at hindi na, gusto nila ulang marinig ang salita ng Diyos. At ang kagandahan nito, hindi lang nila binasa, pinaliwanag pa. Nabanggit na natin ito ng unang mga paksa natin, uulit natin mga kapatid. Basahin natin aklat ng Nehemias sa Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 8. Ito po ang nakasulat sa verse 1.
At ang buong bayan ay nagpipisan na parang isang lalaki sa luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig. At sila'y nangagsalita kay Isra na kalihim, na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na iniutos ng Panginoon sa Israel. Verse 2, at dinala ni Isra na saserdote ang aklat ng kautusan sa harap ng kapisanan ng mga lalaki at mga babae at lahat ng makadidinig na may kaalaman ng unang araw ng ikapitong buwan. At binabasa niya roon sa harap ng luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig, mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat, sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng makakaalam. At ang mga pakinig ng buong bayan ay nakikinig sa aklat ng kautusan. Verse 4, at si Ezra na kalihim ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa sa panulukang ito, at sa tabi niya ay nakatayo si Matithias at si Sima at si Ananias at si Urias at si Hilkias at si Maasiyas sa kanyang kanan, at sa kanyang kaliwa si Pidayas at si Misael at si Melkias at si Hasum at si Hasbidana, si Zacarias at si Misulam. Verse 4, at binuksan ni Isra ang aklat sa paningin ng buong bayan, sapagkat siya'y nasa mataas na buong bayan. At nang kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. At si Isra ay pumuri sa Panginoon na dakilang Diyos. At ang buong bayan ay sumagot, siya nawa, na may pagtataas ng kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at nagsisamba sa Panginoon na ang kanilang mga bukay nakatungo sa lupa. Si Jeshua naman at si Bani at si Serebias at si Hamin at si Akob, si Sabithai, si Odias, si Maasiyas, si Silita, si Azarias, si Josamed, si Hanan, si Palaya at ang mga Levita ay nangakakilala sa bayan ng kautusan, at ang bayan ay nakatayo sa kanilang dako. Verse 8, at sila ay nagsibaba sa aklat at nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na maliwanag, at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang nabasa. Ayan. So, ang pangyayaring ito ay, katulad ng aking nabanggit, ay after ng Babylonian exile. Hindi lang nila ito binabasa, sabi po doon sa konteksto, at ito ay, kumbaga, naroon yung explanation. Sabi po doon sa mga talatang ating binasa. Minsan nga, nakaka-encounter tayo dito ng mga comment, mga kapatid. At sabihin, bakit hindi kayo nagbabasa? Puro kayo daldal. May mga ganyan. Mga kapatid, kapag mayroon po kaming pinapaliwanag, ay tinicheck namin na yung aming sinasabi ay meron kaming pinagkuhanan ng explanation. Kaya nga, katulad ng kanilang sinasabi, hindi lang sila nagbasa, sabi ng talata, pinaliwanag ang diwa. At alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng kanilang pagpapaliwanag? Kinukuha na nila ito sa tunay o sa Aramaic at sa Hebrew. Kinukuha nila ito sa tamang meaning mismo ng talata. Maingat po nila itong ginagawa. Tingnan po niyo yung sabi ng verse 9, at si Nehemias na siyang tagapamahala at si Isra na saserdote na kalihim at ang mga Levita na nangagturo sa bayan ay nangagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy
ni magsiiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Ba, matindi ano, mga kapatid, nang maunawaan ng bayan ang kahulugan ng salita, dahil pinaliwanag nila ito, umiyak sila. Naintindihan nila yung mensahe. Sa Bible pala, kung mayroong mang iyakan sa church, ito ay kapag ka nakinig ng sermon. Eh, marami naman talaga tayong nakikita na habang nagpipreach yung speaker, ay naiiyak. So, karamihan sa nakikita natin, doon sa awitan na iiyak, ano? Wala namang masama ron. Pero, kung maiyak ka sa awitan, mas lalo namang kapag ka na nanamnam natin ang mensahe ng nagsasalita. Hindi ba, mga kapatid? So, take note, ipinapaliwanag nila ang mensahe hango sa kasulatang Hebreo at Aramaiko. Sa panahong iyan, wala pong Greek. Ayan. Kaya, ganon ang pag-unawa ng mga Hudyo. Yung tinatawag nating Jewish interpretation. Ngayon, meron pong isang tanyag na isang rabbi na kilala po siya isang Jewish scholar. Ito po ay sa pangalan na kilala si Rabbi Akiva. Ayan po yung Hebrew name niya, Jewish scholar. At ang sabi po dito, konting information sa kanya, itong taong ito ay nakilala noong 135 AD. Kilala siya sa pangalang Rabbi Akiva at isa sa pangunahing Jewish scholar. Itong si Rabbi Akiva ay sabi po dito was a leading contributor to the Mishnah and to Midrash Halakha. He was executed by the Roman in the aftermath of the Bar Kokhba revolt. Ano ba yung Bar Kokhba revolt, mga kapatid? Pag sinabing Bar Kokhba revolt, ito po yung rebellion of the Jews to the Roman province of Judea. Nagiganti sila. Pinangunahan po ito ni Simon Bar Kokhba laban sa Roman Empire. At ito po ay na mga tinatayang nasa 132 to 136 AD. So, tinatawag itong huli. It was the last of 3 major Jewish-Roman wars. So, it is also known as the Third Jewish-Roman War of the Third Jewish Revolt. So, dito pinatay itong si Simon Bar Kokhba. Ibig sabihin, ang taong ito ay malapit sa panahon nila. At palibasa isa sa Jewish scholar, ay meron po siyang ganitong pahayag. Ang sabi po doon sa kanyang sulat, maintain that every repetition, figure, parallelism, synonym, word, letter, particle, pleonasm, nay, the very shape of a letter. So, ang ibig pong sabihin, yung pong mga salita na inuulit, yung figures of speech, yung mga parallelism, synonym, word, mga litra, particle, pati yung mga paulit-ulit na binabanggit, at saka yung shape ng litra, ay iniulat niya na ganun kaingat yung mga Hudyo during that time, mga kapatid. So, sariwa pa sa kanila yun. Kahit na napakalapit at sa panahon pa na malapit pa sila doon sa talagang original na mga sumulat nito, subalit, yung pong pagsasalin, yung pang paglilipat ng manuskrito, ay ganun sila kaingat, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon,
puntahan natin itong sinasabi sa history na Hillel and Shammai. Sino itong si Hillel and Shammai, mga kapatid? Sabi po dito, Rabbi Hillel, 70 BC at saka hanggang AD 102, was a prominent leading among the Jews of Palestine. He was born in Babylonia and established a school which was named for him in Jerusalem. He arranged under 6 topics the many rules that had developed among Jews pertaining to the 613 commands in the Mosaic Law. So yung pong sinasabi po lagi natin na ayon sa mga Hudyo, tinatawag niyang nating Mosaic Law, ay meron po silang 613 na mga commands. Ito pong si Rabbi Hillel, ang sabi ang nag-develop ng mga rules, may kinalaman dyan sa 613 commands of Mosaic Law. So he is also set forth 7 rules for interpreting the Old Testament. So siya din ang mayroong binabanggit kong yung tungkol doon sa 7 paraan paano ini-interpret yung Old Testament ng mga Hudyo. At aalamin natin ito ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, kung ano itong 7 na ito. Sabi ni Rabbi Hillel. Sabi po dito sa number 1, the first has to do with inferences from the less to the more important, vice versa. Ano pang ibig sabihin? Kapag may talata na di malinaw, isasaalang-alang dapat yung pong mga talata na mas malinaw. Mas maraming ibinibigay na liwanag yung ating pangunahing pagbabasihan. Kumbaga, may isang talata na pabor sa atin. Usually, ganun ginagawa ng mga leader. Pabursakan niya yung talata, gagamitin niya yon. Hindi niya na isinaalang-alang na maraming talata ang magiging kontra. Ang ibig sabihin nito, kukunin natin yung maraming mga talata na magkakampi at doon natin kukunin yung interpretation na ihaharmony natin doon sa iba na mas kaunti. Vice versa, dapat hindi sila nagsasalungatan. Paano kasi sa ating kapanahunan, marami po ang may mga doktrina na salungat sa sinasabi ng Biblia. Mga kapatid at mga kaibigan, ang ginagawa ho natin dito sa ating mga programa, pinapakita niya tayo mga bagay na ito. Kasi tinityak ho natin na wala tayong doktrina na mayroong kinukontra na mga talata sa Biblia. Meron pong mga akala nila'y kontra, pero pinapaliwanag naman natin na wala tayong sinasalungat na doktrina. So, ang nangyayari kasi, may mga magbibigay siguro tayo ng sample, no? Na papaanong naaatim ng ilang mga teacher na sila po ay magbibigay ng ganitong conclusion na hindi isinaalang-alang yung pong ibang mga talata. Halimbawa, mga kapatid at mga kaibigan, tingnan po natin. Sabi po dito sa unang Pedro 3:18 hanggang 20, naitanong ito sa atin Sabi po dito, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sa verse 19, na iyan din ang kaniyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail
na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa mga tuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. So dito sa verse 19, ay may interpretation po ditong bumabangon na si Kristo nung namatay siya, nangaral din siya sa mga patay. So yung mga ngaral, patay, yung inaaralan, patay din. Nung inilibing ika ang Panginoon, nangaral siya sa mga nasa mga bilangguan. Espiritu na nasa bilangguan. Ang interpretation, yung espiritu na nasa bilangguan, ito yung espiritu ng mga patay. Ito lang yung talatang susuporta. Wala nang iba. Pero ang pakahulugan, yung patay, pwedeng pangaralan. Lalabas na ang patay, may alam. Mayroon tayong naririnig na, may mga pinasa sa aking video, na yung kaluluwa daw ay may malay, may isip, may pakiramdam, ganyan. Siya rin po yung nagturo na itong Kapitulo 3, talatang 19 ng unang Pedro, ay ito yung panahon na nangaral nga ang Panginoon sa mga patay, sa mga simenteryo. So yan po, samantalang, kung titingnan natin ang ibang bahagi ng kasulatan, ay mali. Dahil nga sabi ng Ecclesiastes 9:5 at 6, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ni meron pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. So walang, mabuti pa yung patay, alam, ang buhay, alam nilang mamamatay sila. Subalit, hindi alam ng patay ang anumang bagay. Wala na silang kagantihan. Kasi kung may malay tama yung sinasabi na ang kaluluwa ng taong namatay ay may malay, at may alam, ay yung mga sinalvage dyan, yung mga ginang rape, para makaganti ang mahal sa buhay, ang tatay o kaya asawa, ay magpakamatay, patayin niya yung pumatay. Mga ganon. So, mali, kinokontra. Sa verse 6, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala naman silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. So, ang sabi dyan, pati ang kanilang pagtatanim at pananaghili, hindi nila kayang gumanti. At anumang merong nangyayari sa ilalim ng araw, wala na silang pakailanman, wala silang malay. Sa aklat ng Job 7, 9 at 10, kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol, ay hindi na aahon pa. Siya hindi babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. So wala nang alam. Marami pa pong mga talata, mga kapatid, na ang patay wala talagang alam. So kung mayroong isang talata at sasabihin ang kaluluwa ay ganito, may alam, pwedeng pangaralan, sabi po nung Hudyong scholar na yun po ay mali. Kasi yung kaluluwa sa Bible, mga kapatid, ay namamatay. Hindi pwedeng tamang basahin, gamitin ang termino na kaluluwa sa espiritu ng namatay. Kasi ang lumalabas tuloy doon, yung kaluluwa, ito yung espiritu ng patay. Samantalang sa Bible, ang kaluluwa namamatay. Pero doon sa interpretation natin naririnig, yung kaluluwa, ayan, maramit na yung ondas, Ang kaluluwa ay kaluluwa ng patay. At hindi na mamamatay kasi espiritu na yon. May malay daw yon. Ito po ang sinasabi ng aklat ng Ezekiel 18:4. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, ganyan din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Pero anong nakaragisnan po nating interpretasyon ngayon? Yung pong patay, may kaluluwa na buhay. Baliktad
Ang kaluluwa nga, mamamatay eh. Pero ang nangyari yung mas malawak na interpretasyon ngayon, ang kaluluwa ay espiritu ng patay at hindi na namamatay kasi patay na nga yung katawan at ang kaluluwa at ang espiritu ang tinatawag na kaluluwa. Maliho sa Bible yung mga kapatid. Dahil ang kaluluwa sa Biblia ay hindi ito espiritu. Pakinggan po ninyo sa aklat ng Gawa, 2:41, sabi rito, yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. O binabautismuhan dito kaluluwa, hindi naman espiritu yon. Nabautismuhan. Tao ho ang tinutukoy po dito na kaluluwa, mga kapatid. At kung titingnan po natin yung verse 20 ng binasa natin kanina sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 3, sabi, at ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong. Na sa loob nito'y kakaunti, na sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa mahitan ng tubig. So yung 8 kaluluwa nasa loob ika ng daong. Wala namang ibang nasa loob ng daong kung di sila Noe. Di sila yung tinatawag dito na 8 kaluluwa. Pero ngayon, mga kapatid, may naisend siya sa aking video eh. Ang kaluluwaan niya, yan ay espiritu ng namatay. May isip niyan. Ganito, ganun. Teka, mali ho yun. Sabi po ng mga scholar ng Bible, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi po yun biblical. So yun po ang ibig sabihin ng unang binabanggit po na dito sa rules na ito. At ang pangalawa ay the second is inference by analogy. Ano ba ibig sabihin ng analogy? Ito po ay paghahambing, pagkukumpara. At sa Bible, pag sinabing analogy, ay gagamit ng halimbawa para mas maging maliwanag. Gagamit ng halimbawa, pero may mga karagdagan explanation. Gagamit lang ng example para mas maliwanag. Pero pagka nagkamaliho tayo, mga kapatid, at hindi natin alam gamitin yung analogy, ay baka sa halip na, kaya gumamit ang mga writer ng Biblia para mas maging maliwanag, baka naman sa atin, pag gumamit ng analogy, lalong lumabo, pag hindi natin alam ang tamang paraan ng paggamit dito, mga kapatid at mga kaibigan. So, kailangan ay maingat tayo sa puntong ito. Papaliwanag natin ito sa mga susunod. Punta tayo sa number 3. The third is constructing a family. Tapos meron ditong conclusion, that's what is not explicit in any one of the passages may be interpreted in the light of the principal passage. Ano ang ibig sabihin nito? Ito yung pagsasaalang-alang sa principal passage, mga kapatid. Ibig sabihin, yung pangunahing sentro ng istorya ng talata ay tinatawag din itong common character ay may malaking kinalaman sa napapaloob na mensahe. Kumbaga yung pinag-uusapan, yung sentro ng usapan, nandun sa principal passage yun. Hindi pwedeng hindi idiin ito ng author. Makikita ho natin yon, mga kapatid. Yung tamang diin. Kasi pag mali ang idiin natin, itawag po dyan sa Art of Argumentation and Debate, ang tawag po dyan ay fallacy of accent. No? So, continue nyo yung bandang dulo, sabi, thus what is not explicit if in any one of the passages may be interpreted in the light of the principal passage. Kaya huwag tayong maglalagay ng meaning na hindi man lang natin nabanggit ang principal passage. Siguro para maintindihan natin, magbibigay tayo ng halimbawa, mga kapatid, na hindi natin kino-consider yung principal passage.
Ito po. Halimbawa, itong nasa ikalawang Korinto 9:7. Tingnan po ninyo. Sabi po dyan, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso, huwag magbigit sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, paano natin i-apply yung tinatawag pong principal passage po dyan? Ang makikita ho natin dyan, ay itinuturo ni Pablo yung taramang paraan ng pagbibigay para sabihin doon sa mga tao sa kanilang special na project na magbigay sila ng hindi sapilitan. Yung paraan ng pagbibigay. Abay, sukat ba namang gawin itong talatang ito, gawing basihan? Wala nang ikapo. Pambihira. Wala naman. Wala man lang. Wala man lang sa secondary passage yun eh. Wala. Naroon lang yun sa interpretation ng gawa-gawa ng gumagamit ng talata. Ang pangunahin, layunin ng sumulat ay ang paraan ng kanilang pagbibigay sa isang espesyal na abuluyan. Yan po ang nasa konteksto. Meron silang tutulungang tagutom ng mga kapatid sa Hudiya. Kailangan nilang mag-ambagan. Kaya ang apilan ni Pablo ay magbigay tayo ayon sa ipinasya ng ating puso. Wala mang kilalaman dyan ang ikapo. Wala rin yung sinabing yan ang kapalit. So ito yung mga nakakatakot na interpretasyon, mga kapatid at mga kaibigan. Yan po yung danger sa puntong yan. Ito pa, ikalawang Korinto 16:2. Tingnan niyo po ang talatang ito. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. So, paano ginagamit ang talatang ito, mga kapatid, sa maling interpretasyon na hindi man lang isinaalang-alang yung principal passage, mga kapatid? Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo magbukod na magsimpan. Kaya ang conclusion, kaya sa panahong Kristiyano, wala na, hindi na inutos na ipangil na Sabat. Linggo na. Kasi doon nga sila nag-aabulin o nagbubukod ng kanilang ihahandog. Wala po yun doon sa konteksto. Wala po doon sa tamang diin, mga kapatid at mga kaibigan. So, hindi ho na ilalagay sa tama, mga kapatid at mga kaibigan, ang hindi po natin na ipapasa sa mga tao ang tunay na layunin ng sumulat. Nagiging instrumento po tayo sa pagkaligaw ng maraming mga tao. Ayan. At pang-apat, the fourth is the same as the third but it is limited to 2 passages. Ayun, yung pinakapaliwanag natin na number 3. Punta lang tayo sa number 5. The fifth rule was based on a relation between the general and the particular. Ayun, ano po naman daw ito? Yung relasyon ng general sa particular. Pag sinabing general, malawak ito. Particular, doon lang sa isang puntong yon. Ano po ang halimbawa ng kahalagahan kung paano natin binibigyan ng pagkakaiba ang general at saka yung particular? Dapat ay alam natin yan. Halimbawa, yung pong isang talata dito, ito po ay, mababasa po natin sa unang Timoteo 2:11. Ang sabi po ay ganito, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpapasakop. Ito po ay particular. Pero may naggawa nitong doktrinang ginawang general.
Bakit? Ay ginawa po itong applicable sa lahat ng babae. Kaya tahimik ang babae. Kaya ang nangyayari, tinuro na huwag magtuturo ang babae, kaya lang hindi naman nila magawa dahil nga ano na lang ang papel ng babae sa church. Ay di para ng mga pipi yan, mga nakabusal. Kasi kailangan tumahimik. At kahit mali na yung lalaki, magbasako pa rin sila. Tingnan niyo yung danger pagka ginawa po natin itong pariho, ang general approach sa kayong particular. Hindi po pwede mga kapatid na ang particular ay gagawin nating general. At ang general gagawin nating particular. Balagtad na, ganyan ngayon eh. Kaya tinan mo, ano po yung mga tuligsa na inaabot natin. Yun ang mga aral ninyo. Yung bawal kainin yung mga karumaldumal, yung 10 utos. Para lang yan. Ginawang particular. Hindi naman nila sinaalang-alang na ang epekto noon, general. Pero bakit itong particular, ginawang general? Ginawang doktrina eh. Yung magpaputol ng buhok, ganito, ganyan, o kung ano-ano pa. So yan po ang nagiging bunga kapag ka walang proper hermeneutics, mga kapatid at mga kaibigan. Lalo na pagka yung leader ay ganon. So, mahirap po yung ganon. Halimbawa pa, ito, gagamit pa tayo ng halimbawa. Sa Mateo 5:17 ay nakasulat ang ganito. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. So, ang talatang ito ay ginawang personal. Si Kristo niya ang tinutukoy dyan na gagawin niya yung mga bagay na nasusulat tungkol sa Kanya. Wala tayong kinalaman dyan. Sabing ganun. Kaya yung kautusan, sabi ni Kristong sinunod niya, yun lang yung sa Kanya yun. Nakalimutan na yung kautusan dyan ay nomos. Yung nomos yan, hindi general ho yan eh. Kasi nakasulat po dyan yung mga seremonya, lahat na, pati yung moral. Malawak yan. Pero, tinan mo kung gaano nababaliktad yan ng mga tao ngayon. Di ba? So, ito po yung mga bagay na dapat natin isinasaalang-alang. Napakahalaga po ng pag-aaral na katulad nito. Sa mga magtitiyaga na susubaybay dito, mga kapatid mga kaibigan, sabihin ko sa inyo, pag natapos nyo ito, iba ang magiging pananaw ninyo. Kaya, kung magagawa lang po natin ito na sa sabi po sa amin, makakapagpatutuo na natapos talaga nito, ay magbibigay ko tayo ng alaala, ng certificate na tayo po ay nag-graduate or natapos natin itong basic Bible interpretation na ganito kakapal. Ganito kakapal ito eh, mga kapatid. Yan. Hindi ko po gawa-gawa ito, matindi. Tapos meron pa tayong mga additional na nire-research. Hindi ko na babanggitin yung ibang mga hanggat hindi po natin nasisipi. So dito po mga kapatid at mga kaibigan, ay ang konteksto nitong Mateo 5, yung tinatawag po natin principle, yung pong mga context, yung diin, yung bakit binabanggit ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kung mapapansin po ninyo, hindi ito personal sa Kanya lang. Bakit? Doon sa verse 13, sabi niya, kayo ang asin ng lupa. Sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Sa verse 16, lumiwanag ng gayon ng ilaw sa harap ng mga tao. Paano pagdating sa 17? Sa Kanya lang daw yun. Papsi White. Di ba? Ganyan, pambihira. Ganun ba? Talagang kitang-kitang wala sa ayos yung pag-aaral ng Biblia, mga kapatid at mga kaibigan. Ganyan ka delikado ang bira ng bira sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, ito po yung sa part ni Rabbi Hillel.
Ito naman si Shammai. Ano naman po ang tungkol sa taong ito? Sabi po dito, Shammai, a contemporary of Hillel, differed from Hillel in both personality and hermeneutics. Differed, no? The teachings of these two rabbis often directly conflicted with each other after the fall of Jerusalem AD 70. The school of Hillel became prominent, and the school of Shammai receded in significance and influence. So mas naging kilala itong kay Rabbi Hillel, samantalang yung kay Shammai ay unti-unting nawala. So hindi siya tama ang mga ginamit niyang way of interpretation. Kaya ang ating binigyan ng diin ho dito is yung kay Rabbi Hillel. Next, puntahan po natin yung tinatawag na impluensya ng Greek mythology sa mga Hudyo. Kasi nagkaroon po ng Jewish allegorization. Paano nangyari ho yan, mga kapatid? Yung allegory, basahin natin to. Allegorizing is searching for a hidden or a secret meaning, underlying but remote from and unrelated in reality to the more obvious meaning of the text. In other words, the literal reading is a sort of code which needs to be deciphered to determine the more significant and hidden meaning. In this approach, the literal is superficial. The allegorical is the true meaning. Nako, tingnan natin, alamin nga natin ito. Ang allegory ay nangangahulugan, sabi diyan, searching a hidden meaning. Yung secret meaning niya. Underlying but remote from the unrelated in reality to the more obvious meaning of the text. Yung pong allegory, kumbaga, malinaw na, nilalabo pa. Kung anong malinaw na sinasabi ng talata, babaguhin, iibahin. Nako, marami pong ganyan, mga kapatid at mga kaibigan. Marami po tayong mga magagamit na talata niyan sa mga susunod na pag-aaral natin. Magbibigay tayo ng mga halimbawa uli. Kung papaano, yung pong magandang at maliwanag, obvious meaning of the text ay gagawin po nilang allegorical, na ang ibig sabihin ng allegorical ay hidden or secret meaning. Kumbaga, ang isang talata, ito ang totoong ibig sabihin niyan. So, yung meaning based sa original text, pag ipinapaliwanag natin, tulad ng ginagawa ho natin dito, ay gagamit tayo ng Hebrew, ng Greek, o kaya ng mga mapagkakatiwalaang mga sources, ipapaliwanag ho natin. Pero kung ang explanation galing lang sa utak, ay yan po ay haka-haka. Tingnan po ninyo ha. Ang Jewish allegory ay ito po ay na-impluensyahan ng Greek philosophers. May mga narinig tayo, mga kapatid, na parang takot na takot sa Greek. Totoo po naman, meron talagang tinatawag natin mga Greek philosophers at Greek mythology, which is hindi tamang paniwalaan yun. At actually, yun ay ilan sa mga naka-influensya sa mga Hudyo. Ayon sa kasaysayan, mga kapatid, ay itong si Homer at saka si Hesiod. Si Homer noong 9th century at si Hesiod noong 8th century. Ito pong mga taong ito ay
mga kilala sa tinatawag po natin mga Greek philosopher at sila po ay na-impluwensyahan ng tinatawag nating mga myth or tinatawag po nating mga kilala sa paniniwala ng Greek mythology. Halimbawa, sa kanila pong mga paniniwala ay itong si Phaedra na fell in love sa kanyang stepson ni si Hippolytus. Si Zeus naman ay sabi rito had to defeat the three-headed typhon na meron naman daw nakalaban na tatlong ulo. Ano? Si Ares naman, the Greek god of war, delighted in slaughter. Ito po, marami pong mga mga katang kwento na tinatawag nating mga Greek myth, Greek mythology. Yan sila Hercules, kung sino-sino pa. Ayan. At alam mo ba ninyo na malaki ang naging impluensya nito sa interpretation ng mga Hudyo sa Alexandria? Tingnan po ninyo, Una muna, yung Greek, yung tinatawag na allegory, kung titingnan natin yung meaning nito, yung word na allegory comes from the Latin allegoria. Sa Greek ay yung alos ay hango sa Greek or alios na ang ibig sabihin ay another or different or naiiba. Tapos yung pangalawang salita ay agorio. Mula sa salimitang ugat na agora, nang ibig sabihin ay to speak in the assembly. So, ibig sabihin, yung allegory ay naiibang kahulugan, tapos ito yung ginagamit na pagpapaliwanag sa congregation. Yan yung ibig sabihin ng allegory. Ano? Bukod kay Homer, nandun din po itong si Chaeremon. Ano? Chaeremon was the chief of the party which explained the Egyptian religious system as a mere allegory of the worship of nature. Tingnan po ninyo, Ang aklat nitong si Chaeremon ay halos hinango sa Egyptian interpretation at ito ay yung paggamit ng mga symbols or symbolical. Kung meron kayong naririnig na interpretation na kahit literal yung talata ay gagawing symbolical, yun yung mga na-impluensya na hawahan po nitong tinatawag po nating mga allegorical method of interpretation. Meron kaming sinasagot, di ba meron tayong sinasagot mga kapatid, mga kaibigan, yung pong Operian Heritage Conservatory, napansin po ninyo na hindi gumagamit ng Hebrew, hindi gumagamit ng Greek, puro kwento lang. Tapos kakaiba yung kanyang mga kinikwento. Wala hong pinaghahanguan. Yung bang kukuha ng question sa isang talata at ito na ang ibig sabihin niyan. Halimbawa, yung pre-Adamite, yung meron daw nilika, bukod kay Adan at iba. Abay, doon lang kinuha yun sa chapter 3 verse 14, kung di ako nagkakamali, na bakit may kinatatakutan si Cain? Sino yung kinatatakutan ni Cain pag umalis siya? Ay di may tao na noon. Yun ang konklusyon. Tapos, gumawa na ng kwento. Wala yun sa Bible noon. Kasi ang nasa Biblia, ang unang tao si Adan. Sa kanya, hindi. Merong unang, kaya nga pre-Adamite. May unang couple bago si Adan. Pero ang nasa Biblia, ang unang tao si Adan. At kahit na yung nasa chapter 1 na tao, ang Hebrew nun ay Adam. Hindi daw si Adam yun. Ang Hebrew ay Adam So nakikita ninyo, kung lalaliman lang ng kunti lang, lalim lang, ay booking agad Pero dahil sa hindi naman ganon, at myth or alamat ang pinaghanguan, abay, hangang-hanga naman yung mga nakikinig. Wow! Ang linaw! Kasi nilito lang doon sa, bakit may kinatatakutan si Cain? Bakit? Iniisip ba ni Cain hanggang mamatay siya?
wala na tao makakasama niya? At bakit? Meron bang sinabi sa Biblia na sa panahon na nabubuhay si Cain at si Abel, wala nang ibang anak sila Adan na babae? Alam naman natin na hindi naman gaano binabanggit yung mga babaeng anak. Karamihan ay mga lalaki lang. Di mo yung sumunod na anak, lalaki din yung binanggit eh. Binanggit na lamang nagkaanak ng mga lalaki at babae, hindi naman pinangalanan. Yung mga pinangalanan lalaki. So ibig sabihin, nang basbasan ng Diyos, si Adan at Eva, humahay kahit magpakarami, abay talagang hindi lang dalawang naging anak. Mangyayari doon, mahinang bumasbas ang Diyos. Magpakarami nga, iba't dalawa, puro lalaki pa. So napakalaki ng chance. Yung tanong, namat may kinatakutan siya, matatabunan nyo ng isang mensahe ng basbasan ng Diyos, magpakarami kayo. Kaya, ibig sabihin, may mga naging anak na lalaki, na babae si Adan. Yun nga lang sa Bible kasi, hindi pinapangalanan at hindi binabanggit yung mga babae. So, may conclusion. Ngayon, dahil sa merong mga ganun, hidden meaning, ay yun, swak sa mga doon sa allegorical interpretation. Ano yon? Impluensya ng Greek mythology. Yung mga katangkat ng isip. Si Mercurio. Ayan. Marami mga kwento. Meron akong topic yung Gog at Magog. Ayan, nabanggit ko ron yung ilan sa mga istorya ng Greek mythology, mga kapatid at mga kaibigan. So tingnan po ninyo at nakikita po natin dito sa ayon sa kasaysayan. Ito kasing Greek ay totoo naman na mayroon mga bagay dyan. Pero kung ang Bible na nakasulat sa Greek ay walang problema doon. Ang hindi tama ay yung Greek mythology na tinatawag po natin. Which is, nagkaroon ito ng impluensya sa interpretation. Kung hindi natin ito uugatin, ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, mga kapatid, at kung saan-saan ho natin yan kukunin lang, ay ligaw-ligaw talaga. O, tingnan po ninyo. Sabi po dito, Jews in Alexandria, Egypt, were influenced by Greek philosophy. But they too face a problem. How could they accept the Old Testament and also Greek philosophy, particular that of Plato? Their solution was to do the same as the Greek philosophers themselves, namely, to allegorize the Old Testament. Ano na po ang ibig sabihin? Yung mga Hudyo sa Alexandria, sa Egypt, ito po'y na-impluensyahan ng Greek philosophy. So, ito isang naging problema nila. Ngayon, papaano ngayon nila tatanggapin yung Bible nila sa panahon yun ay yung Old Testament at ganun din yung Greek philosophy. Ito, mayroong naging kilala si Plato sa istorya, no? Nagkaroon ito ng napakalaking impluensya. Isa po siyang Greek philosopher, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi matatawaran yung kanyang impluensya. Papaano ngayon, ang Bible that time, yung Old Testament, papaano ngayon nila tatanggapin ito ng mga Hudyo sa Alexandria? Nakompromiso sila ngayon. So wala silang magawa kundi ay i-interpret, tanggapin yung Old Testament at syempre may impluensya na ng tinatawag po nating allegorical method of interpretation. Kaya sabi rito, sabi rito na their solution was to do the same as the Greek philosophers themselves, namely, to allegorize the Old Testament. Ayan. So, ang ginawa po nila ay unawain ang Old Testament, hinaluan po nila ng allegorical method. Nakikita natin dito ngayon yung pagpasok ng Greek myth sa interpretation ng mga tao sa panahong iyon. Tandaan natin, topic natin ngayon, in Bible interpretation, then and now. Dito pa lang tayo sa paraan nila. Sino yung nakawindang-windang, sino ang nanatili at nasa tama position. Kaya nga sabi dito,
The Alexandrian Jews were concerned about anthropomorphism and immoralities in the Old Testament, just as the Greek philosophers were embarrassed by those elements in Homer and Hesiod. Because of the many Greeks living in Alexandria, the Jews were readily influenced and easily took up allegorizing the Old Testament as a way of accepting it along with Greek philosopher. So tingnan po ninyo mga kapatid at mga kaibigan, yung Alexandrian Jews, kung saan ay concerned din sila sa mahalagang mensahe sa Old Testament, kung saan ay sa time nila ay sinagasaan na ito ni Homer at ni Hesiod na nagbigay ng malaking impluensya dahil sa napakaraming Greek ang naninirahan doon sa Alexandria. Mga kapatid, napakadali nilang nahawa ang mga Hudyo. O yung mga yung mga Hudyo sa Alexandria, nahawa sila ng mga Greek. Kaya pumasok ang impluensya ng Greek philosopher sa mga Hudyo. Yung pong Septuagint, mga kapatid, yung pong Septuagint na Bible na Old Testament na sinalin sa Greek. Kaya pag sinabing Septuagint, ito yung Greek Old Testament na naitala noong tinatay na sa 200 BC, ay kung meron kayong Septuagint sa kasaysayan ng Bible interpretation, ay nagkaroon po dyan ng tinatawag po nating deliberate or sinasadya nilang pagpapalit ng salita. At ang sabi po dito, yung pong anthropomorphism and immoralities in the Old Testament ay nagkaroon po ng mga talata, hindi natin uubusin, ilan lamang po ang ating bibigyan dito ng pansin. Pag sinabing anthropomorphism, mga kapatid, ito ay mga talata na tumutukoy sa Diyos at ginagamitan ang Diyos na parang tao, na parang may katawan, o kaya ay ginagamit mismo yung damdamin ng tao. Tingnan po ninyo mga kapatid kung papaano nakaapekto sa Septuagint ayon sa tala ng kasaysayan. Medyo malalim mo ito. Mabuboring naman talaga dito yung iban sa mga pagkikinig. Kaya naiintindihan ko na hindi gaano panonoorin ito. Pero ang aking intention kasi dito ay yung mga concern. Ako, mahirap po kasi ganito yan mga kapatid. Bakit ko naisip na talakayin ito? May mga kabataan tayo na gustong-gustong mag-preach. Sabi nga natin lilipas din ang lahi natin. Yung mga nakilala po ninyo mga nangangaral, mga kapwa ko layman na may ganitong mga programa. Tatanda din. Nung time na may mga kilalang mga matatandang layman, sila kami Kami mga kabataan naman that time. So, anong gagawin ko dito kung meron naman ako mga natutunang impormasyon? Hindi ko naman ito pwedeng sarilinin. Lalo namang walang maniniwala sa akin kung magkakandak ako ng school ng layman. Di share ko sa inyo kung maniwala kayo o hindi. Hindi ba? Para pakinabangan ito ng mga susunod na henerasyon na mangangaral patuloy sa social media. Yan ho ang ating isa sa pangunahing layunin po dito. Tingnan po ninyo sa tinatawag nating issue ng anthropomorphism. Kung babasahin natin yung Exodus 15, talatang 3, ang Tagalog niya, ang sabi, ang Panginooy isang mangdirigma. Panginoon ang kanyang pangalan. Doon sa English, sa King James Version, the Lord is a man of war. The Lord is His name. Kaya nga yung may mga debate, hindi namin ginagamit ito, pandali ito pang-ipit ito Kasi ang Diyos ay hindi tao. Paano kung may mabasa ako? Ang Diyos tao. Diba? Kasi yung Lord yan tetragrammaton yan yung Lord pala dyan, yung Diyos pala dyan, tao, man of war. Di talo na kaagad.
Kaya maganda na banggit natin ito para kung may makikipagdebating hindi niwala na sa pagka-Diyos ni Kristo, sabi, ang Diyos ay hindi tao. Paano kung mabasa ko? Meron. Ang Diyos pala, man of war eh. Tao. So ito po yung kaso, mga kapatid. Sa atin kasi, madali na lang ho ito eh. Madali na lang natin intindihin ito eh. Ito yung tinatawag na anthropomorphism. Yung Diyos, ginamitan ng writer at ginamit yung salitang man. Anthropomorphism yan, mga kapatid, mga kaibigan. Sa Septuagint, mga kapatid, kung meron kayong Septuagint, i-trace nyo, tinanggal yung man. Kasi nga na-impluensya na nga ng allegory. Kaya hindi nila matanggap din ngayon yung anthropomorphism. Ang isinalin sa Septuagint ay the Lord crushing wars. Na ang ibig parang ang lumalabas dyan ay ang Diyos, na ang Diyos ay man of war. Oh. Kasi sa Tagalog, wala dyan yung man. Di ba? Pero sa English, nandyan yung man of war. Parang pinalitan niya yung salitang, ang Diyos ay isang mandirigmang nagwawasak or dumudurog. Inalis na nila yung man, yung anthropomorphism. At ang isa pa po dito, mga kapatid, ay mababasa natin sa Numbers or Bilang 12:8 na nakasulat dito, sa kanya'y makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan, at ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Bakit nga hindi kayo natatakot na magsalita laban sa akin, lingkod, laban kay Moises? Yung pong salitang at ang anyo ng Panginoon dito ay, kasi sa kanila nga, ay ang Diyos ka talaga walang anyo, espiritu siya. Hindi walang anyo. Ay di mali. So, pinalitan niya sa Septuagint na the glory of the Lord, yung kaluwalhatian ng Diyos. So, nakikita natin to ang sample kung papaaro po nagkaroon ng impluensya yung Greek myth. At ito po ay kilala sa termino na allegorical interpretation ng mga Hudyo at Grigo sa time na yon. Dahil nga sa impluensya. Kaya naging kilala ang allegorical interpretation. Isa pa ay ito pong nasa Exodus chapter 32 verse 14. Ang sabi po dito, at pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. Abay, hanggang ngayon, di maintindihan ito ng marami. Bakit nagsisisi ang Diyos? Di ba siya, makapangyarihan sa lahat siya. Bakit siya magsisisi? Kapatid, ang tawag po dyan ay anthropomorphism. Binabanggit lang yung salitang damdamin ng Diyos, ikinukumpara sa tao, kaya ang translation na nilagay po dito ng mga translator ay pagsisisi. Pero hindi yan pagsisising katulad natin. Ang ibig pong sabihin yan ay, hindi nagustuhan ng Diyos ang naging pagpili ng tao. Take note, ang Diyos ay demokrasya, hindi siya dogmatic na kung ano ang gusto niya, yun dapat piliin ng tao. Binigay niya yung kalayaan. Meron siyang free will na ibinigay sa tao. Binigyan niya ang buhay at kamatayan. Sabi niya, piliin mo ang buhay. Pero ang mga tao, pinipili yung kamatayan. Hinayaan lang ng Diyos yan. At pag pinili ng tao ang kamatayan at ang mali, ang tawag po doon ay anthropomorphism, anthropopathism, na ang Diyos hindi niya nagugustuhan yung ginagawang pagpili natin sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Figure of speech po ito. Ito po yung tinatawag nating allegorical. No? Hindi na natin nalalaman, minsan, pag hindi natin ito pag-aralan, ay baka hindi natin napapansin, ay wala na. Biktima ho na tayo pala ng allegorical method of interpretation. Itong mga sample ng allegory, mga kapatid at mga kaibigan, mahaba-haba ito. Tingnan mo, nagbigay lang ako ng ilang halimbawa. Interpretation then and now. Interpretation ito noon. Kaya, ang susunod ho natin ay part 2 ito ng interpretation then and now.
pero ay atin naman gagamitin yung interpretation sa ating kapanahonan. I-relate po natin ito. Ito po yung isang simple na chart, mga kapatid, kung paano nagkaroon na pumasok yung allegorical method of interpretation. Ayan po si Homer at saka si Hesiod, mga kapatid. Na kung saan ay nagkaroon ng impluensya yung Greek philosophers. So yung literal ay ininterpret nila sa allegorical. Yung pong Old Testament, dahil nga sa impluensyang iyan, yung Alexandrian Jews, mga kapatid, ay na-impluensyahan po ito to avoid anthropomorphism of God and to link allegorical Judaism and Greek philosopher. Ang sabi po dito, kaya ngayong ginamit natin mga sample po dyan. So yung Bible, sa panahon ng mga apostolic fathers, ay nagpatuloy po yung allegorical, mga kapatid. Yan. At yung Alexandrian Christian, Pentateuch, andyan sila Clement at Origen, kung saan ay meron pa rin silang impluensya. Mapag-aralan po natin yan sa susunod na episode po natin, mga ginigiliw na mga taga-subaybay. So dito ho ay ating pong, hanggang dito muna yung ating unang bahagi ng Bible interpretation, then and now. Isusunod po natin yung interpretation noong at ikukunik natin sa panahon naman natin ngayon. At sino pa yung mga tao ang nagbigay ng impluensya sa kanila? At papaano natin maiiwasan ang mga maling interpretation at anong interpretation ang dapat nating panghawakan sa ating panahon. Yan po ang magiging susunod nating episode sa next Wednesday, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nga, noong isang Wednesday, ay nagkaroon ako ng tanong kung kayo ba ay nakikinabang sa paksang ito. Pagka hindi, sasabihin lang po ninyo, magpalit ka na lang ng topic, Brother John, stop po to. Pero kahit na meron lang po na 10 na magsabing tuloy, itutuloy ko ito. Kasi alam ko, sa YouTube ay marami din po ang nanonood sa atin, mga YouTube viewers po natin, na alam ko na nagugustuhan din naman po nila ang ating pong pag-aaral na ito. So, magsabi lang po kayo kung kayo nakikinabang o hindi. Honest answer lang po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi doon ko ibabase yung aking pagpapatuloy dito sa ating series na ito. So, ayan po, mga kapatid. At gusto ko po muna ang tinatawag pong shout out. So, sabi ni Sister Wilma Kadaig, Brother Johnson, sa nakakabili ng ganyan books po, maganda po, may ganyan. Hindi po na, actually, pinasirox lang ito kasi wala ho talagang mabibili nito. Kaya nga tinalakay ko ito kasi ang hirap po, wala pong mabibili. Ito po ay nakita naming kopya, pinasirox lang po namin ito, Xerox lang ho ito. Ang maganda, huwag na kayong bumili, sundan nyo na lang ito. Kasi itong aking lecture, ay gagawin ko rin yung aking mga explanation dito, isusulat ko rin, gagawin ko pong libro. Simplified na po, mga kapatid, na kung saan ay ang ating pong tinatawag pong gagawin, ay dadagdagan natin ng mga halimbawa kung wala dito. Ayan, so may mga nagpapasalamat naman dito. Sabi, tuloy, Brother Johnson. Tuloy po, sabi ni Brother Jesse Tubtob, na kapatid na Mili Kayabyab. Tuloy po. Makalaki naman ang pakinabang, sabi ni Sister Loida Kimada. Ayan, sige po, comment lang po kayo, mga kapatid, dahil kahit papaano ay makikita po natin. So, binabati po natin, Wilma Ataba, itong mga nag-positive na comment, Sister Loida Kimada, at si kapatid na GC Tubtob, Mili Kayabyab, si Sim Ibora, binabati ho natin. At binabati rin po natin si Wilmac Atabay, Rexel Kanya, Happy New Week din. Si
Kapatid na Lia Rinen. Brother Herman Maluloy. Oy, kapatid, kumusta na? Good evening din sa iyo. O yan, Willie Baril, tuloy po ang biblical interpretation. Thank you po. Erwin Buayes Aranya, tuloy din po ninyo. Lovely Lynn Sayer, nice presentation, very informative. God bless. Mag-aral natin, team. O yan, okay. Madami na po. Okay siya. So, at least, ma-inspired din po ako mga kapatid kahit papaano. At pinabati din po natin si Lolit Naag. Ayan, Mel Irua. Good evening din. Raymar Sumojo, happy midweek din. Lorena Villanueva Añasco, happy midweek. Revica Cosi, happy midweek po. At Umawis Gasalao, Joel. Si Brother Chimuel Relor Casa. Yan, thank you din. Rick Puno, Brother Rick Puno, thank you kapatid. Jordan Rindon, Roldan. Sister Judith Palomaria. At, naninood din pa rin sila Kuya Nelson dyan sa kabilang bahay. Sister Rosel. At Jasper Day, Jillian Dalagit. Ayan, Lourdes Tagay, Jangson. Sister Lourdes. Thank you po. Kumusta po si Brother Dong? Regards kay Brother Dong. At sa inyong mga anak. Brother Max Samuyag. Renyo Padria. At saka si tapos na to, Brother Manding. Okay. Clara Bambina Corpos. Emmanuel Sindol. Thank you, Brother Matmuro sa 150 stars. Brother kapatid na Onyes Rabi, 50 stars. George Beltran, 50 stars. Jason Galboquinito, 100 stars. Thank you, mga kapatid, sa mga stars. Ayan. Kahit papaano, meron tayong pandagdag sa ating pambayad sa elektrisidad o ating kuryente. Siyempre, naka-aircon tayo ay. So, thank you po. Yung inyong po mga stars na yan, iniipon po natin. At monthly, kung yan ay magkano man ang abutin, yan po ay nakakatulong sa ating pong mga expenses. Sim Ivora, how do I send offering to your ministry? Please PM me. Sige po, isi-send po namin. Sa mga gusto po mag-send, na gusto naman ay laki-lakihan at hindi na sa magitan ng stars, ay PM lang po ninyo kami. Meron kaming, pwede naman yung Palawan, pwedeng Cebuana, pwede rin sa bank account. So, thank you po kapatid na Sim Ibora. Salamat po. Yan o talaga yung ating bumubuhay sa atin. Yan o talaga ang nagpapatakbo ng ating ministry. Pag wala yan, yung mga tulong, ganyan tayo magkikita-kita mga kapatid. Si Joji Pakis ba? Patches. Happy midweek din. 100 stars kay Jojo, kapatid na Jojo Bakon. Ayun, may nag-comment, tuloy daw. At if Gochiko, good evening, happy midweek po mga kapatid. Talagang pili lang, yung mga mahihilig lang sa pag-aaral ng Biblia, itong mga nandito. Jan Rabaka, magandang gabi kapatid na Johnson, lahat nanonood, sa lahat nanonood. God bless din kapatid. Susan Mayosumi, thank you po for watching. Brother Joe Tablada, salamat po. At sino nga ito? Ayun. So, message po natin itong si kapatid na Sim Ivora. Thank you po. Ayan. Si kapatid na Wilma Atabay pala yung nagsabing tuloy. Edward Pilor, tuloy po. Erwin Buayes Aranya, tuloy. Nice, brother. Ayan, sige po. Thank you po mga kapatid at mga kaibigan. At doon naman sa ating biblical exegesis, tinatalakay naman natin yung mga tanong na kailangan yung medyo malalim na pag-aaral. Doon naman natin tatalakay yun. Biblical exegesis. Yung mga solo
program ko po natin, hinahalukay yun. Medyo hinuhukay natin. Kasi pagkatatlo po kami, ito yung mga on the spot, tanong, biglaan. Pero pagka medyo kailangan ng malalim, ay yun, atin pong tinatalakay yun at inaaral ng mabuti para mas maging kapakipakinabang. So, thank you po mga kapatid at mga kaibigan. At bukas ay question and answer po ulit tayo. Yung ating whisper nga pala ay hindi na tayo question and answer, kundi ito po ay inspirational message. Ako na rin po mangunguna tuwing whisper talaga, whisper topic, yung ginagawa po natin sa ating mga churches. Magpapasimula po ito ngayong darating na Wednesday. Sermon type na po ito, mga kapatid, mga kaibigan. So, Friday nga. Ngayong darating na Friday po, mga kapatid. Ngayon, sa whisper. Okay, so thank you po. At ngayon tayo ay dumako sa ating panalangin. May nakita kong pangalan dito, hindi ko nabanggit kanina. Gideon Dayo, happy midweek. Ayan. Jonathan Malit, nag-send ng 50 stars. Thank you po, kapatid. At, okay, so, yan. Kung hindi pa po ninyo ito na-share, paki-share na lang po, mga kapatid. At, yung pong hindi nakakapanood, ay mapaabutan din po sila ng mensahe. Okay, so tayo po ay manalangin ngayon. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Narito po ay amin pong pinasalamatan na natapos po kami ng maayos. Nawa ang lahat ng makakapanood po nito ay maging pakinabang, magamit din po nila sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos, nagpapabasa ng inyong salita, at tamang interpretasyon ay aming maabot sa pamamagitan ng mga kaalaman na aming matututunan sa series na ito. Patuloy po kami bigyan ng pagkakataon, Panginoon, malakas na pangangatawan, makapagpatuloy sa aming paglilingkod sa inyo. At ngayong gabi, sa mga lugar kung saan ay gabi at magkakaroon ng kapahingahan, nawa po ang mahimbing na pagtulog ang aming maranasan. Sa mga lugar naman na nagtatrabaho, ay ingatan po sila, Panginoon, sa kanila pong work ngayon. At hanggang sa susunod na broadcast, sumasa kami na masaya kami magkikita-kita upang pagpatuloy ang pag-aaral ng banal na salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan, Brother Bongski, thank you po sa panonood. Ingat sa hindi ka lang. Sana ay gumaling ka na para sa iyong pananakit ng iyong kamay. At magkita-kita po tayo bukas, mga kapatid, mga kaibigan. God bless! Siya sa atin suriin ng lubos.